can be stubborn, thinking I'm right. I can be late cause I'm taking my time. I suggest if you really want to vlog, guys, just try and don't be scared like me. Hey everyone, this is your daily dose of chaos, and for today's video, come with me as I try something a little out of my comfort zone. I usually do things on my own, but doing it with a camera in my hand feels so different. So try thinking I might get people's attention. Come with me as I figure this out. Me, my camera, and a lot of more awkward. I'm here at Kyokyo Ramen. Ayan, much better. I ordered Jasudon kimchi ramen. I'm just gonna voice over because the whole video of mine there, puro kumakain lang ako and baka maboring kayo. So favorite ko talaga yung ramen, and my favorite sa Kyokyo Ramen is their Tantan Men, the spicy one. This is my first time trying their kimchi ramen and also the chashudon. Hindi pa ako nakakapag-try ng chashudon ever in my life. And I'm not sure. I guess hindi pa. So, ayun, ako lang ba, nalalasa ko sa kanya yung tocino na favorite ko. Yung Pampang's Best ba yun? Parang hindi ko nagugustuhan yung kulay netong clip na to kasi super red, super everything, and I can't control the color grading here kasi naka-auto mode siya, and hindi ko na ma-adjust. Yan na yun, feeling ko. Pero sabi, okay naman siya. Pero for me, on my own personal preference, hindi ko magustuhan talaga yung color na to. Hindi ko alam ba't ganyan, pero maybe it's because of the lighting there. And yeah, ayan, ganyan lang. Inang time na yan kasi it's already 2 p.m. and yan yung first na kain ko. Sumakit talaga yung tiyan ko dyan kasi unang kinain ko talaga yung kimchi. I don't know why. Yung kimchi yung nauna kong kainin, and spicy kasi siya. And knowing me, acidic ako, mabilis akong sigmurain. Kahit onting super gutom ko na talaga kasi niyan. 2 p.m. ba naman? So, ayun, nung kumain ako ng maanghang na trigger talaga siya. Kaya, as much as I want to ubos the entire food na nandyan sa harap ko, hindi ko magawa kasi ang sakit sa tiyan, and meron kasi ako niyan. So, super sensitive talaga ng sikmura ko. May regla man ako or wala. And, yung noodles, yung ramen, it doesn't taste like kimchi, but pag kinain mo yung kimchi, literal, maglalasa siyang kimchi. Gets nyo ba yun? Hindi siya totally kimchi na lasa. I expect na kimchi yung lasa niya. Pero parang hindi. And yung chashudon, I like it. I love it. It tastes like my favorite tocino brand na kinakain sa almusal. Ganon. And super gusto ko talaga siya. Kaya lang, sakit talaga yung tiyan ko. And hindi ko mapilit kasi I have a lot of things pa na gagawin after that. Kaya, ayun. Sumakit yung tiyan ko kasi inuna kong kainin yung kimchi kaysa sa kanin. Sarap. Yun. Kailangan ko nga ito. I need my candy because I'm conscious. Pag may minuso tayo, gusto ko kasi talagang bumili ng journal. Kaya lang, I know to myself na hindi talaga. May gusto ko eh. Stitch. Kaso wala sila dito. Cute. Ang cute, pero hindi ako nagsusulat. Ayan!
Yung mga ganito. Yan yung ko. Kaso nasisira. Ito. Ito yung nalayaw. Sige, ito na lang. Super love the ambience here kahit sobrang hindi nawawala ng tao. Like yung pila na yan, hindi yan nawawala dyan. And I ordered venti iced pure matcha latte with 2 pumps of caramel mocha or white mocha. I searched on TikTok kung ano yung mga recommendation nila sa matcha and yun yung unang lumabas and like, at first I'm kinda scared but buti na lang. So, sir, why naman sir? Sir Eric. Oh my god, that's strong, bro. Oh my god. Masarap siya. Masarap siya. Masarap. What the fuck? Oh my god. I have a new favorite drink. Thank you, TikTok. Taking notes kung ano yung mga kailangan ko i-take down. Medyo naririnig pa rin pala yung sound kasi medyo nahihiya pa rin ako magsalita as of now and I'm trying my best. Really trying my best. Ang daming foreigners dito. Alam nyo, ang sarap talaga. Ang sarap nito. Promise. I ordered yung famous na TikTok na iced matcha latte with 2 pumps of white mocha. Yun. Andun, mapait pa rin siya, pero para sa akin, hindi na. Hindi ko talaga in-expect na masasarapan ako dito. Pero hindi ko rin alam kung ba't in-order ko yung venti. Thank God yun yung in-order ko kasi parang kulang pa sa akin. Parang nakapasok pag-word lang sa pa. Sobrang sarap. I mean, I've tried the pure matcha lang before pa. Parang mga April yan yung sa MOA. Yeah. And masarap na siya. Pero super tapang kasi nun. If hindi kayo mahilig sa super tapang matcha or like yung super pure na walang halong kahit ano. Yun yung rasa ng super tapang as in pure na pure talaga siya. Parang fresh na fresh ganun. Before talaga, hindi ako mahilig mag-matcha. And then, a friend made me try matcha. At that moment, parang hindi ko pa siya nagustuhan. And then, siguro mga weeks after that, tinry ko na ng tinry. And then, parang mas prefer ko na siya sa any other drinks. Basta every time napunta ako sa mga cafe or may mga drinks na may matcha talaga. As in. And then before, parang hindi ko pa kayang uminom ng mga pure matcha. Nag-start ako sa doon nag-gym ako. Kasi ang iniinom ko doon is creamy pa yung mas maraming gatas kasi sa matcha. But time goes by, parang pure mas masarap for me. Oh my God,
talagang super ganda ng quality ng videos na mag-manual kayo na mode sa pag record. Mayroong DJI na doon gusto maganda yung quality ng camera na much better if i-manual nyo tapos isa-isahin nyo kung ano yung mas maganda. Makikita nyo naman yung mga difference ng ISO and shutter speed. Hirap hanapin yung mga settings talaga if i-adjust mo lahat. Ang tagal ko inaayos to. Yung color, yung setup, yung dami. Kasi yung iba hindi ko alam kung paano ko siya i-adjust. Try ko ngayon noise reduction. Ayan. Ganun ba? Oh my God. Mas sa tinagal-tagal kong ginagamit to, ngayon lang pala ganun. Ngayon ko lang nalaman yung yung noise reduction ng mic na to. And sa tinagal-tagal ko nandito, ang dami ko nang nalagay. Ang kanina ko pa hinahanap kung anong possible way kung paano ko mas malalaksan yung boses ko dito sa mic nang hindi ko nilalaksan yung boses ko. Kaya pala sabi ko, bakit parang parehas lang sa iba? Kasi walang noise reduction or whatever. Sobrang tagal. Sabi ko lagi, nasa bahay lang naman ako. Ay malayo naman yung sound, pero bakit naririnig pa rin? Yun pala, hindi naka-noise reduction. So, dinami-dami ng na-shoot ko and sa dinami-dami ng video na nagawa ko na hindi ko na-upload dahil nakikirinig yung background noise. And parang may mga doubt na and regret na ako na bakit pa ako kumuha nitong mic na to. Kung wala mo siyang noise reduction. Yun pala, ako pala yung may kasalanan. As I was saying earlier, you really have to study and look out for videos on how to use your cam. Kasi I've watched tons of videos pero hanggang ngayon, dami ko pa rin palang hindi alam. And, yeah, alis na tayo. Ano bang ganda to? Is this panga? Wait. Paano mo ganyan ba? Oh my God! Morgan? Is this Wangan? Wangan ba to? Iba itsura niya eh. Yun. 50-10 problems. Oh, I got my coins already. Wangan ba? Unfortunately, it's not Wangan. Wala siya yung Bano passport. Yun yung basehan ko ng Wangan. Walang Bano passport. And I really love driving. And I'm so proud that I can finally say that I know how to drive already and manual and matik pa yun. It's been so long since the last time I drove yung ganitong sa Tom's World or sa time zone. I really love Wangan. First time na na-try ko siya, super nagustuhan ko talaga. And it's been months since last na kapag drive ako ulit. And ngayon na lang kasi ako ulit naggala sa SM. Yung mga previous alis ko is not mall, kundi mga cafe or I don't know, any other shit than SM or mall. So, nung nakita ko to, it's my chance. It is my chance to try. Pero hindi ko nagustuhan kasi hindi siya yung kita. Naka-zoom siya, so medyo super weird for me. Hindi siya car feels. Alam niyo yun? Alam niyo yung usual na nagagamit ko kasi magaspang siya. Yung parang nagdo-drive ka talaga, ramdam mo na bumabangga ka and whatever. Diyan kasi super smooth and onting glide mo lang doon. Naliko siya, ganyan.
And medyo naiinis na ako dyan kasi super low quality ng everything. Mas feel ko kasi talaga is manual. Kaya lang I don't know how to use their manual setting. Kaya I don't know, medyo ang gulo kasi talaga niyan. I wasted my 200 but I cannot say na waste kasi nag-enjoy pa rin naman ako kahit na ganyan. And yeah, I can't wait na ma-try mag-Wangan. Although nung time na in-edit ko tong video na to, yung mga first part, nag-Starbucks ako after my class, and na-try ko yung Wangan dun kasi they have Wangan sa Tom's World there. Dun ako naglalaro dati. And it feels so good na walang naglalaro kasi before nag-iintay talaga you need to wait for an hour or like 30 minutes just for you to be able to try yung Wangan kasi marami naglalaro and maganda talaga siya. Ngayon wala kasi because may pasok and at the same time I don't know ayun, na-try ko siya and ang ganda ng machine na nagamit ko. Maganda yung steering wheel, maganda yung brake and yung accelerator, maganda. Pero ito, I don't know. Ang dami kong pinagsasasabi kanina only to find out na hindi pala ako naka-noise cancellation. To be honest, the whole day I'm trying to figure out talaga kung ano yung best and kung ano yung mga ways for me to be able to improve my vlog. Before I got this camera, I thought it will be so much easier for me to vlog. It is so easy to use and you can easily put it anywhere you want compared to my camera before. But the biggest but that I realize now or like today is about it's easy if you use it like automatic lang, like auto, everything is auto. The ISO, the shutter speed, and also the everything is automatic. Like, yung adaptable sa kung nasan ka, yung color na nasan ka. Yes, it's easy, but if you want the much better quality of a video, kasi I'm used to using just the auto mode and everything looks good, but when I've tried the manual wherein I have to customize everything,
kanina, nung mga unang-unang videos ko, hindi ko pa nako-customize lahat. Parang paunti-unti ako, manual, and half is manual, half is auto, and then time passed by, I kind of like tried to figure out, and nag-explore ako sa iba pang mga parts ng settings ko, and dun ko nakita kung gaano kaganda if ima-manual mo lahat, hindi ka mag-auto lang. Siguro kung gusto mo ng maganda naman na kasi yung auto niya, to be honest, maganda na talaga, as in swear, maganda na talaga siya. Yung previous vlogs ko, yung previous upload ko, yung unang vlog ko, auto lahat. If you have your time and wala kang hinahabol na oras, you just chill, customize nyo, control mo dun lahat, yung brightness, yung white balance, yung ISO, yung shutter speed, and so on. Before, I don't know how am I gonna be able to use that and customize that, because I don't have any idea about that. But now, I kind of like tried, and kahit manood kasi ako, ang hirap niyang intindihan. So, I've tried it myself, tinignan ko yung mga differences niya, and nakita ko talaga kung gaano siya kaganda. And medyo mahirap siya kung hindi ka pa sanay, kasi ngayon ko lang siya talaga tinatry. And kapag ka naka-manual ka kasi, kailangan alam mo lahat kung paano tumatakbo, and alam mo lahat kung paano siya kokontrolin. And if you don't have much of idea, medyo mapangit pa yung kakalabasan niya, and may stress ka talaga. And to be honest, kanina pa ako nainis, and gusto ko na siyang ibalik sa auto. Pero kasi at the same time, parang gusto ko na rin talagang matuto, and mas gusto ko mas maganda yung quality ng video na ipoproduce ko or i-upload ko. That's why I'm trying my best to figure out and practice. There's a cons. If you're a beginner, mahihirapan ka talaga. Katulad kanina nung pumupunta ako sa mga lugar na super daming ilaw. Katulad dito, hindi ko alam kung ganito na pa talaga yung max niya, or meron pa akong bagay na hindi ko pa nalalaman, kaya ang pangit nung, kasi kapag white, well, feeling ko mali yung angle na napuntaan or mali yung naupuan ko, and nahiya na ako lumipat. Yun talaga. Kung siguro dito kung humanap lang ako ng better lighting and angle, mas maganda. Pero still, not at that level na pwede akong lumipat. Parang nahihiya pa ako. DJIs, meron silang mga apps wherein you can use your phone as a monitor or screen. Kasi if you'll base sa ganito lang kaliit na screen, maganda siya. And kapag ka-in-export mo na siya, medyo hindi talaga maganda yung quality niya. Kaya much better kung nakakonect siya sa phone. In that way, hindi ko na masyadong i-edit pa, kasi gusto ko na yung kinakalabasan niya before ko pa siya i-export. Ang pinakamahirap lang talaga ngayon is kung paano mo siya i-adjust. Ngayon na nag-start ako, mahirap siya, nakaka-stress, at kanina ko pa pinifigure out kung ano yung magandang gagawin ko para mas lesser yung white na something dito, kasi masyadong maliwanag. Pero kasi nasa taas ko yung ilaw, so that's the main point kung bakit ganun yung quality ng video. Pero still maganda pa rin naman. If you have Osmo Pocket 3 Explorer, alam niyo yung mic, the whole day I'm talking, medyo nasa-stress na talaga ako, kasi hindi ko na alam kung paano gagana yung mic nang walang masyadong background noise, yung just my voice. I'm having a hard time, kasi parang sabi ko, oh my god, magre-regret ba ako na binili ko to, kasi ang pangit ng sound. Not literally pangit, pero maingay, mas pantay yung boses ko tsaka yung background noise. And sabi ko, parang hindi ganito yung na-try ko nung unang nagamit ko to, pero may pinipindot pala dito. And nakita ko, buti nag-search ako sa TikTok, and TikTok helped me a lot on how to use this camera. But also, it's different when ikaw na yung gagamit. So, mas maganda mag-figure out kayo on your own and search on TikTok. But limited lang yung information na nilalabas nila. I'm getting there. Na next time, mas maayos na sa ngayon. Ang feeling ko, ang dami kong natutunan sa araw na to. Not just sa pag-vlog outside, not just sa settings ng camera, but also me vlogging outside. Hindi na ako nahihiya, and less takot na sa pakiramdam ko na ganun. Kasi before ko itry to, and yung mga past vlogs ko, parang hindi ko siya kaya. And I'm trying my best to not
invite friends or anyone ngayong araw na to para malabanan ko yon, mas matuto ako on my own. Kasi nagdidepende ako sa taong kasama ko and hindi ko nalalabas yung ako talaga sa vlogs ko. Kaya I'm avoiding talaga most of them na ayain and so on. Even though I can, and medyo nagtataka na sila kasi what? Talagang mag-isa ka lang. And sige, panoorin nyo na lang tong vlog na to. Dito nyo makikita kung bakit gusto kong mag-isa lang ako umalis ngayon. I'm starting to be good at na iniisip ko nang iisipin ng mga nakakasalubong ko. Kung nakikita ba nila ako or pinapanood ba nila ako. May percent na nadagdag na wala na akong pakialam. Sobrang wala akong pakialam sa lahat ng bagay. Pero kapag nag-vlog ako, super pinapakialaman ko lahat. Parang bang lahat iniisip ko, nakatingin sa akin yung nanonood sa akin. Pero ngayon, na-try ko na, parang hindi naman pala. Parang ikaw lang pala yun sa sarili mo na nag-iisip ng ganon. Yeah. And, ayun, I suggest if you really want to vlog, guys, try. Just try. And don't be scared like me. Kasi sayang yung time. Hindi ibig sabihin na madaling mag-video, ibig sabihin madali na agad lahat. Madaling mag-video, yes, pero mahirap maging confident, mahirap ayusin yung video na ginawa mo, mahirap mag-isip kung ano i-video, mahirap magsalita in front of the camera, everything, mahirap. Kahit sobrang, alam nyo, sobrang gusto ko itong ginagawa ko, pero at the same time, at first, ngayon na nag-start ako, parang ang hirap talaga, ang hirap i-edit, ang hirap maging creative, ang hirap umanap ng angle, ang hirap umanap ng lighting. That doesn't mean na I'll give up. Mas nabuboost yung adrenaline ko na mas ayusan ko pa the next time na mag-upload and magagawa ko ng video. And every day is a learning process for me to be better. Nare-realize ko na hindi pala talaga madali lahat. Kahit gaano mo kagusto yung isang bagay na ginagawa, mahirapan ka pa rin kapag kabago sa'yo. That's it for today's video. Uwi na ako kasi it's already 8:30 PM and this is my first time na lumabas ng ganito kalate, uuwi na mag-isa lang. Imagine, pumasok ako ng 9, uwi ako ng 8. Oh my God. 8 hours na ako nag-vlog and hindi ko man lang naisip na pagod na ako. Hindi ko rin naisip na, oh my God, tigil na natin to, parang ganun. Wala, I'm just enjoying the whole day and yeah, I hope you guys enjoyed watching this video. Dito ko na siya tatapusin kasi feeling ko ang haba-haba niyan. If mayroon kayong suggestion ngayon, and try nyo yung matchup, sobrang sarap, as in, may bago na akong gusto. And for sure, this won't be the last time na lalabas ako mag-isa and mag-vlog. It took me years na magawa tong bagay na super gusto ko ever since I was a kid. So yeah, that's it. Meron ng wire. Kasi low-bat na lahat. And that's it for today's video. Thank you guys for watching. I hope you guys enjoyed watching the whole video. And if you guys have questions, you can comment down below and comment nyo lang kung ano yung thoughts nyo or everything. I'll read it and try to make a video about it. And yeah, thank you guys for watching. See you on my next one. Bye! This is your Daily Dose of Chaos.